in Western Visayas? In Western Visayas, specifically Diri sa Panay, including the island of Guimaras, we're very, very successful. In fact, we're just looking at more or less 10 members of the New People's Army na dokabudlay nga i-locate kay they are in survival mode. Bali, gina-check naman ba sinagpuli na sila o nag-awol or they were last seen in Tapas area. So, if you notice, up to August last year, we have series of encounters dyan sa Tapas. And I was describing Tapas Capiz as their last stand. Kumbaga, siguro naton na hindi na sila maka-spill over in other areas. That's why sa ngayon, gina-check natin kay hindi na natin monitor. Hindi sa tungod, syempre, kung less than 10, magbungkag pa, kasi nagpululi or nag-awol na or nalagyo, we're still checking. But so far, wala sightings. Wala kami na monitor ng mga movements or sightings nila. Eh, syempre, kung na-monitor natin, syempre, we will run after them. I just would like to clarify that even damo-damo tayo encounter na-neutralize ng mga leaders as well as members of the New People's Army. We take no pleasure sa mga encounters na hindi kung diin may kakalamatay, kasamaran ng mga utod natin, ng mga kapwa Pilipino, lalo na mga kababayan natin doon sa Visayas. We are not happy with that. But it is our job to ensure na ang aton na communities are safe and not intimidated by this armed group. It is their decision and their action to fight the government through arms. And since it is our job as the Armed Forces of the Philippines, we are mandated to prevent or hindi naton pabayaan nga ining mga armado maglagaw-lagaw lang dira sa atong communities at mag-influence sa kanilang way of life, whether it's economic, at anuman nga mga decision, hindi makadesisyon sa sakto ang aton mga komunidad because they are being intimidated by this armed component. Yun lang ang aton. So it is product of the decision and action to fight, and we are just doing our job. Kung as a result, kung may mapatay, and in fact, it's kami man ang samaran, no? Kami man magkakasulti. So we don't want that. But we have to perform. Minister, we expect na mga encounters na confine na siya, sir, sa may areas ng Tapas. How about ang other areas, sir, the assured na wala sa posibleng mga encounters na ito? Halos wala na nga kaming in-expect na encounter kaya wala na nga sightings. And I would like to call on the media, LGO, private sector, tanan. Kung may arap pa kamo ma-monitor or may information regarding the parang presence ng NPA, please report it to us. Because as of now, wala na kami report of the presence. Kahit maski makuton nyo ang mga sa unang mga areas na-frequented ng mga sightings ng NPA, wala na. Because, kambal ko nga, we are being very successful for the past, siguro, 3 years. Sang ako brigade commander na sugdan na dismantle natin ang Southern Front. Inang area sa 1st District sa Iloilo. And then we focus on sa Central Front, specifically here sa Maniway, Lambunao, Calino, Tapas, and Libacao, Aklan. Doon na sila. Ang last nila din sila na-monitor. And then last year, may mga series of encounters pa kami. But for now, wala na. But
knowing the nature of the revolutionary movement, there is a tendency for them to recover kung pabayaan. That's why we act for the vigilance ng mga aton mga kababayan na hindi na dapat natin pabayaan. Na magbalik pa ulit tayo sa during those times nga magamo ang aton mga lugar para ang aton mga communities ay hindi intimidated sa mga armed group, padayon sila magtanong, padayon sa ilang mga pangabuhi sa kabukiran, naway kahadlok. At ang aton man nga mga LGUs, ang aton nga mga government agencies na wala man mahadlok maghatag sa serbisyo, lalo na sa countryside o sa far-flung areas. Because they know they are safe at wala na presence ang NPA. So, makakadto na sila sa lagyo kag makahatag serbisyo. And this would pave way to development in our area. Sir, during your term, sir, maybe no, ipanakadamo ng mga NPA ang nag-surrender. Ano mga status sinihatagan sila pala sa like yung support and other ng mga privileges na ginahatag ito sa mga nag-surrender? So, siguro 442 ang nag-apply ng amnesty program ng former rebels, meaning, siyempre, mag-apply ka na, dapat nang balikan dito sa abang sa gobyerno. At basta mga 104 na communist terrorist group ini sa una, ayaw ka mag-mention kasi sa mga napatay, I don't want to pa ulit-ulit. Na-neutralize lang natin. Basta, wala na yung mga guerrilla fronts. Aton. Siyempre may napatay, may nag-surrender, may na-capture. And tanan sila siguro, i-detalye na lang namin through so, hambal ko ang positive nito is 442 nag-grant ng amnesty program. When I was a brigade commander, every now and then, I accompany Governor Defensor sa Capitol na panghatag cheque sa mga former damo, several occasions. Hindi ko na maano yung specifics, pero if kamo, diri, I know, may nabasa kayo, nabatian nyo na Permiga Award si Governor Toto Defensor sa cheque assistance sa mga rebel returnees. And we can provide new specifics later on. Siguro I don't have the numbers. But ano ni siya, every now and then, basta may nag-surrender, may nakatag through our ECLIP, Financial and Livelihood Assistance, check-in. And ito nag-encourage din sa mga more to surrender and avail of the amnesty as well as the ECLIP Financial and Livelihood Assistance.